Saan ko ba ilalagay 'to? Dito. Okay. Tapos ito dito. Yan, tapos na. Hey mga tifosi! Dax here of Pit Stop Pilipinas. Handa na ba kayong pag-usapan ng Ferrari? Escuderia Ferrari, the prancing horse, ang pinakamatandang team sa Formula 1. Since 1950s nang nagsimula ang Formula 1, nandyan na sila. Pinakamaraming Constructors Championships at sila din ang may pinakamaraming Drivers Championships sa Formula 1. Ang Ferrari actually nagsimula siya bilang isang racing team. It was founded by Enzo Ferrari noong 1929. They were racing under Alfa Romeo and kahit noon pa man, kilala na ang Ferrari sa iba't ibang racing categories. In fact, hanggang ngayon, they are still racing sa World Endurance Championship, sa 24 Hours of Le Mans, sa 24 Hours of Daytona, and sa 24 Hours of Spa, and even sa Nürburgring. At bilang isang team sa Formula 1, sila ay may record na 16 championships. Una nilang nasungkit ang kampyonato noong 1961, sumunod noong 1964, then 3 taon sunod-sunod simula noong 1975, 1976, and then 1977. I think panahon ito ni Niki Lauda. And naging champion ulit sila noong 1979, and then dalawang sunod-sunod noong 1982 and then 1983. And after 1983 noong 1999, at sayang hindi na kuha ni Eddie Irvine yung championship, pero naging constructor champion naman sila. And of course, noong Michael Schumacher era na 5 sunod-sunod na taon yon, simula 2000, 2001, 2002, 2003 at saka noong 2004. After mag-dominate ng Renault noong 2005 hanggang 2006, nasungkit ulit ng Ferrari ang Constructors Championship noong 2007 and then noong 2008. Sa mga Drivers Champions naman, ang una nilang naging champion is si Alberto Ascari noong 1952 and then noong 1953. Sumunod dyan si Juan Manuel Fangio noong 1956 and then si Mike Hawthorne noong 1958. Naging champion naman si Phil Hill noong 1961 and then si John Surtees noong 1964. And then after that, si Niki Lauda na nakuha yung championship noong 1975 and then noong 1977. And noong 1979, nakuha ni Jody Scheckter yung championship at siya yung last na driver's champion bago si Michael Schumacher. And of course, the one and only, the legend, the GOAT, Michael Schumacher. Siya ang may pinakamaraming championships under Ferrari. Simula noong 2000 hanggang 2004. Dito na talaga nag-peak yung dominance ng Ferrari noong 2000 era. And finally, yung last nilang naging driver's champion, si Kimi Raikkonen noong 2007. He won the championship by a margin of 1 point. At base sa mga records na to, masasabi natin na ang Ferrari ay ang pinaka-successful na team sa Formula 1. At dahil na rin sa lawak ng history ng Ferrari sa Formula 1, naging malawak din ang kanilang impluensya. In fact, may mga former Ferrari team principals at mga tao sa leadership positions nila ang namuno sa FIA at sa Formula 1 management. Isa na dito si Jean Todt na former team principal noong panahon ni Michael Schumacher na naging FIA president between 2009 hanggang 2021. Si Stefano Domenicali na hanggang ngayon, siya ay ang CEO ng Formula 1 Group. Nating kakalimutan si Ross Brawn who was a former technical director ng Ferrari na naging managing director ng Formula 1 management. And because of the historical value ng Ferrari, sila lang ang team sa Formula 1 na nakakatanggap ng legacy bonus or yung tinatawag na historical bonus. Ito yung bonus na binibigay every F1 season sa Ferrari kasi sa tingin ng F1, very essential ang participation ng Ferrari bawat season. And because of this, binabayaran ng Formula 1 management ang Ferrari between $40 million hanggang $100 million.
Hindi lang yan, ang Ferrari din ay ang kaisa-isang team sa Formula 1 na may veto power sa mga rules and then sa regulation. Kasi kung hindi sumunod ang FIA, aalis ang Ferrari sa Formula 1. At for sure, magkakaroon ito ng malaking impact in terms of financial sustainability, global viewership, sponsorship, and syempre malaki ang mawawalang pera. And that's why masasabi natin na ang Formula 1 is Ferrari and Ferrari is Formula 1. And ito na nga ang malaking issue. Given na walang problema sa budget and then malaki din ang influence ng Ferrari sa Formula 1, bakit since 2007 wala pa silang naipapanalong Constructors Championship? Na dahil nga sa sobrang tagal na ng Ferrari sa Formula 1, yung mga executives sa Maranello, yung factory nila, they resist yung mga innovations at mga radical changes. Kasi nga, para sa kanila, yung mga changes na to, yung mga innovations is equivalent to risk. Pangalawa, walang stability sa kanilang leadership. Since na umalis si John Todd bilang isang team principal at si Stefano Domenicali, papalit-palit na ang mga team principals ng Ferrari. Isa na dyan si Marco Mattiacci na isang taon lang sa Ferrari noong 2014, and then si Maurizio Arrivabene na nag-serve lang sa Ferrari ng 2 taon, and then si Mattia Binotto na nakatatlong seasons lang. At siya nga yung penalitan ni Frederic Vasseur na siya yung current na team principal ng Ferrari ngayon. At dahil dito, hindi natin masisisi sina Lewis Hamilton tsaka si Charles Leclerc na mag-voice out ng kanilang frustrations. Hindi lang sa leadership ng Ferrari, pati na rin sa handling ng mga technical matters and of course sa performance. At ito nga si John Elkann, who is currently the president of Ferrari, nag-comment pa na sina Lewis Hamilton daw tsaka si Charles Leclerc, they should focus on driving and talk less. And sa tingin ko, nag-backfire nga itong statement ni John Elkann. Para sa mga tifosi dyan, maghihintay pa tayo ng matagal bago tayo makakuha ng championship ulit. Unless may isang leader na dumating sa Ferrari who is not scared of innovation, na hindi natatakot sa mga executives ng Ferrari sa Italy, ang sistema. So sa mga tifosi, that's all for Ferrari. Kung may nakalimutan ako, kasi napakatagal ng history ng Ferrari, di ba? So pakilagay na lang sa comment section. Isusunod natin ang Mercedes Formula 1 team. Arrivederci!